Tutol na tutol ang China mga tol sa kumakalat na usapan na magkakaroon na ang Japan ng nuclear weapon. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So itong panonoorin natin ay mula kay John Reps. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung ikaw naman ay bago pa lamang dito mga tol, ang ginagawa natin ay nanonood tayo ng mga balita, mga videong may kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa ating soberanya at sa iba't ibang mga kaguluhan rito sa ating daigdig. At binibigyan natin to ng reaction video and commentary. Kung trip mo yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. So eto na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon, may mga kumakalat na usapan. Ito na-discuss na natin to sa mga nagdaang panahon eh. Sabi ng Japan, nais daw nilang magkaroon ng nuclear weapon pero yan ay mariing tinututulan na ng China. Nagsalita pa nga dyan ng North Korea eh. Sabi nga ng North Korea kapag daw ang Japan is nagkaroon ng nuclear weapon, ito'y nalalagay daw sa kapahamakan ang sanlibutan o ang sandaigdigan. Ang sangkatauhan, yan, humanity, nalalagay sa hindi magandang kalagayan. Na parang ang lumalabas mga tol, mas salbahe o mas delikado ang mga Hapon kaysa sa kanila. No? So ngayon, eto mga kapatid ng pag-uusapan natin. Bukod dyan, syempre, si Putin naghamon daw ng missile duel dito sa Ukraine. Ako po, pag-usapan natin to mga tol, simulan na natin tong video to. Naghamon ng isang duelo ng missile sa Ukraine si Russian President Vladimir Putin at sinabi pa nitong dalhin sa Ukraine ang pinakamahusay na air defense system ng Amerika dahil wala umanong sino man ang makakaharang sa kanyang ipinagmamayabang na Oresnik ballistic missiles. Alamin na buong detalye mamaya. At China, mariing tinutulan ang plano ng Japan na magkaroon ng nuclear weapons dahil ayon sa China ay isa umano itong paglabag sa pangako ng Japan at isang banta sa kapayapaan sa mundo. At tulad ng sinabi ng North Korea, malalagay sa panganib ang sangkatauhan kapag nagkaroon daw ng nuclear weapon etong Japan. Pero sila, mga tol, pinagmamalaki nila, etong North Korea, pinagmamalaki nila na meron na daw silang nuclear weapon at talagang gusto nilang patibayan, patatagin yung kanilang sandatahan. Parang lumalabas, okay lang kami magkaroon kasi mabubuti kami. Pag Japan, hindi. Delikado ang sangkatauhan. Parang ganun ang gustong palabasin mga tol ng China at saka ng North Korea. Indonesia, agad na balikan natin. At isang banta sa kapayapaan sa mundo. At Indonesia, agad na sinimulan ang mga bagong negosasyon upang bumili ng South Korean KF-21 Block II fighter jets. Ngunit ang gusto pa nito ay mauna sila sa pila. Uunahin na gawin ang para sa kanila bago ang sa Pilipinas. Matapos mapili ng Pilipinas ang KF-21 bilang isang multi-role fighter jets nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Aba, nagmamadali ang Indonesia. Nagmamadali sila, gusto sumingit. Sa taunang marathon press conference ni Russian President Vladimir Putin, ilan sa mga tinalakay ay ang tungkol sa patuloy na digmaan kung saan sinabi ni Putin na ang Oresnik mid-range ballistic missiles na kamakailan lamang ay ginamit upang wasakin ang lungsod ng Dnipro sa Ukraine ay hindi man lang umano naharang ng mga air defense system ng Ukraine. No chance of shooting Нет, для того, чтобы сбить эти ракеты. down these missiles. Ну, Well, если вот те Western эксперты experts западные, про которых вы сказали, так mentioned, believe полагают, Nag-offer din si Putin ng isang missile duel o isang duelo ng mga missile. Anya, kahit anong air defense system pa umano ang ipadala sa Ukraine, ay wala pa rin umanong kakayahang maharang ang kanilang Oresnik ballistic missiles. Pero mo nitong nakaraan lang mga tol, kitang-kita sa mga video, mga residential building dito sa Ukraine mga tol.
Baka kasagsaga ng gabi, mahimbing ang tulog ng napakarami, bigla na lang sasabog yung mga residential building. Siyempre, apektado doon yung mga mga individual, mga citizen, mga ordinaryong mamamayan, di ba? Nakarinig ba kayo ng pagkondena mula sa China, sa North Korea? Nakarinig ba kayo ng pagkondena mula sa kanila? Wala kaalyado nila. Alangan ng sitahin nila yan. Пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Parang laro na lang sa kanila itong mga to. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. И для нас будет интересно. Вот то, что я вам рассказал, это мне рассказывают инженеры, ученые, военные специалисты. Там на уровень политического руководства в Штатах тоже что-то рассказывают. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. Inilarawan ni Gawa daw sila ng experiment, no? Sino ang mananaig, mga tol? Parang ganon na lang kasi talaga sa kanila yung mga bagay na ganyan, no? Parang wala nang halaga ang sangkatauhan pag ganito eh. Putin ang Oreshnik bilang isang exceptionally advanced at next generation na sandata. Ipinagmalaki din ito ang hypersonic na bilis at disenyo nito na nagpapahirap umano sa mga depensa ng kanluran na maharang. Wala tayong kinakampihan sa kanila. Mapa US man yan, Russia, Ukraine, mga tol. Kasi pare-pareho sila, mga kapatid. Kung titignan mo kumbaga pare-pareho silang mga warlord no? Nilarawan niya ito bilang isang game changer na teknolohiya na may strategic impact na inaangkin na kapantay nito ang bisa ng mga sandatang nuklear kahit na armado ng mga conventional warhead. Gayunpaman, matapos suriin ng Ukraine ang sandata mula sa mga naiwang debris nito ay natuklasang mayroon itong bahagi na panahon pa ng Soviet. Ang ilan ay kasintanda pa noong 1961 na may kaparehong bahagi na ginamit noong ipinadala ng mga Soviet si Yuri Gagarin sa kalawakan. Luma. Mga luma na mga mga lolo na yung ibang piyesa. Hindi kasi may rin sila eh. May sanctions din kasi itong Russia. Kaya hindi rin sila makakuha ng mga parts eh. Sinabi Kumbaga kung meron man sila nakukuhang parts, mga nakakalusot lang yun. ni Putin na ang puwersa ng Russia ay umuunlad sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Putin na handa ang Russia na makipagnegosasyon para tapusin na ang digmaan ng walang mga paunang kondisyon. Maraming problema pa niya ang magaganap at ang Russia ay nasa panig umano ng international na batas. At sa ibang balita naman, matapos sabihin ng senior official ng Japan at advisor ni Prime Minister Takaichi na panahon na umano upang magkaroon ng nuclear weapons ang Japan, abay kaagad na kinundinan ng China ang pahayag at pinapalakas ng China ang pagtutol nito sa pagnanais ng Japan na makakuha ng mga sandatang nuclear. Eto, ginagamit ng ibang mga bansa, lalo na tong China, ginagamit nila yung mga kasalanang nagawa ng Hapon nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pilit nilang wine-weaponize yung pangyayaring yun kung gaano naging kalupit ang Japan. Kasi hindi naman talaga nating maitatanggi, naging malupit talaga yung Japan nung mga panahon na yun. Diba? Naging sinakop nila itong China. China may trauma din sa kanila eh. Sinakop din nila tayo, Pilipinas. Pero mga tol, yan ay pinagsisihan na ng Japan at hindi maipalabas ng China yun eh. Yung mga pagsisisi ng Japan, mga tol, talagang pinagsisihan nila yun. At hindi na natin pwede pang, alam mo yun, ipagdikdikan sa mga modern Japanese o sa mga Hapon ngayon yung kasalanan na ginawa nung kanilang mga ninuno o kanilang mga
Mga lolo na siguro nila yung mga nangyari na gumawa ng mga ano na yun 'di ba? Mga kasamaan na yun Pinagsisihan nila yon mga tol at nagbayad sila ng malaki no para diyan sa bagay na ganyan. Pero hanggang ngayon mga tol, wine-weaponize siya ng ibang mga tao kahit dito sa Pilipinas 'Di ba? Halimbawa na lang nagkaroon tayo ng visiting forces agreement dito sa Japan. Tinututulan niya ng ibang mga mambabatas kasi paano naman daw yung mga nasaktan ng Hapon nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan, 'di ba? Paano daw yung mga comfort women na nilapastangan nila? Alam mo 'yun, parang ang hirap na tayong maka-move forward kung lagi nating yayakapin yung nakaraan Naglabas ng mga pahayag ang mga Defense at Foreign Ministry ng China na kinukundina ang umano'y mga pagsisikap ng Japan na muling imilitarismo at ito ay isa umanong seryosong banta sa kapayapaan sa mundo. Sinabi ng tagapagsalita ng China na si Mao Ning na ipinahayag ni Prime Minister Sanae Takaichi at iba pang mga matataas na opisyal ang kanila mga ambisyon sa pamamagitan ng paghahangad na baguhin ang non-nuclear principle, pagtalakay sa potensyal na pagpapakilala ng mga submarino na pinapagana ng nuklear para sa pagpapalakas ng extended deterrence. Takot kasi sila, alam nila kasi yung capability talaga ng Japan. Pag ang Japan gumawa niyan mga tol, Japan quality. At ang ganitong mga hakbang-anya ng Japan ay bumubuo ng isang matinding hamon sa pandaigdigan at ang non-nuclear principle ay tumutukoy sa matagal ng pangako ng Japan na hindi bubuo o magkaroon ng nuclear weapons. Sinabi ni Takaichi sa isang pahayag na sinusunod ng kanyang gobyerno ang mga prinsipyo, ngunit hindi pa malinaw kung ang pangakong iyon ay mananatiling hindi mababago habang hinahangad ng gobyerno na baguhin ang pambansang estratehiya sa depensa nito. At sa ibang balita naman mga kabayan, iniulat ng South Korean media na agad na sinimulan ng Indonesia ang mga bagong negosasyon upang bumili ng South Korean KF-21 Block II fighter jet upang maiwasan ang pagkahuli sa Pilipinas sa pila ng produksyon. Nag-alala ang Indonesia na maaaring mauuwi ito sa pila dahil ang Pilipinas ay pinili ang KF-21 bilang isang multi-role fighter jets nito. Mula nang inilabas ng South Korea ang KF-21 Block II fighter jets ay naging interesado ang Indonesia dito dahil malaki ang pinagkaiba nito kumpara sa Block I, kaya't sinabi ng Indonesia noon na magbibigay agad ito ng 20% na bayad. Ngunit sa panahon ng proseso ay paulit-ulit na ipinagpaliban nito ang mga bayad na humantong sa pag-atras mula sa proyekto at ngayon ay nagbabalik na naman at ang nais pa nito ay unahin ang paggawa para sa kanila bago ang sa Pilipinas. Atras abante sila tapos nung natuloy na, gusto nila ngayon mauna sa pila. Ayos din no? Epal din pala ito. Ang South Korean-made KF-21 Block II fighter jets ay isang ganap na advanced multi-role na version na may kakayahang tumama sa mga target sa lupa at may kakayahan din sa air-to-air. Kabilang dito ang pagsasama ng mga armas na may precision-guided at pag-upgrade ng mga radar, electronic warfare system at stealth. Well, maganda naman talaga siguro mga kapatid eto. Pero kasalanan din nila yun atras abante sila no? Magbabayad na daw, tapos hindi natutuloy, tapos aatras, tapos ngayon matutuloy na, gusto nila mauna pa sila, di ba? Respetuhan lang din naman talaga, di ba? Ang Pilipinas naman tayo, laman nag-iintay lang tayo, pero sana nga tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating sandatahan para hindi tayo mapag-iwanan. Kasi etong mga kaguluhan na to, mga tol, nakikita na natin sa mga paligid natin sa mga kapitbahay nating bansa o sa mga bansa sa Middle East, sa Europa, di ba? Nangyayari na yung mga ganyan. Di nga malabo mga tol, magkaroon talaga ng ikatlong laban ng pandaigdigan Ano mangyayari kung hindi nakahanda ang Pilipinas? Diba? O anyway, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.